Ayan, sabi ni ma'am, may nakilala daw siya na isang at naging kaibigan isang professor sa isang kilalang university at nagwo-work din sa Congress. Matalino siya pero pagdating sa politika ay hindi nai-impress si ma'am. Hindi naman siya matalino, sabi ni ma'am, pero iba yung pananaw sa pagdating sa politika. Marami pong ganun kasi they were indoctrinated or they were led to believe na yung connections nila, kung saan sila may connections, yun ang mas okay para sa bansa natin. And at the same time, they were uh, indoctrinated with liberal thinking. Kasi po ang Pilipinas, kung mapapansin nyo, ang mga batas natin nakabase sa batas ng Amerika. Ang mga polisiya natin, ginagaya natin yung Amerika. At kung mapapansin nyo, ang Pilipinas, katulad ng Amerika na napakarami ng liberal ang thinking. Napansin nyo rin naman kung paano nag-backfire yun dahil maraming tao ang nag-shift into sa Amerika naging mga Republican, mga dating Democrats naging Republican. Dating Democrats or liberals, yan, naging Republican sila, nag-Trump sila. Kasi originally, ang liberal thinking is good. Uh, on its face, it's good. Biruin mo, gusto mo kunwaring bigyan ng patas na proteksyon ang mga kababaihan. That is good. Magandang maganda yun eh. Sino bang institusyon ang ayaw ng, ako may nanay ako, may kapatid akong babae, asawa mo babae, yung tsahin mo babae, lola mo. Siyempre gusto mong protektahan yung mga babae. Yung mga bakla. Oh, marami na sa atin ngayon, may mga kapamilyang bakla. Wala namang problema. Di ba? Gusto mo silang, ayaw mo silang discriminate, ayaw mo yung binubuli sila, ayaw mo ng, on its face, it's good. On its face. Kaya lang, sabi nga ni Chuck Norris sa Amerikano, dati siyang liberal or Democrat. Pero naglilin na siya ngayon sa Republican because they went too far to the left. Kasi talagang ang liberal mindset na yan, masyado nang napunta sa kaliwa, naging delusional na. So, ayan na yung mga sinusulong na kademonyohan. Yan. Isa-isahin natin, subukan natin isa-isahin. Sa Amerika, hindi ba naging issue yung mga vaccination sa bata? Vaccine. Na napag-alaman naman na pala natin na napakasama nun at nagdudulot ng autism. Bakit ka nag-i-inject sa mga bata ng mga anti-ganito, pero magdudulot pala ng autism? Una-una, nakikita yung pharmaceutical companies na demonyo. Pinakamayayaman sa mundo yan. Ang pinakamayayaman sa mundo, yung mga pharmaceuticals at saka yung mga drug lord, parehong drugs. Isang legal, isang illegal, mayayaman yan. Hindi ba? Napag-alaman ngayon, yung administrasyon ni Trump, sinasabi po, naging autistic yung mga bata yan. Bukod sa kumikita na sila sa pamimerwisyo sa kapwa, meron pang agenda yan. Ayaw nilang dumami yung population. Kasi yung isang batang autistic, less likely na magkaroon ng asawa o ng anak. Because he is not capable of taking care of another life. Bakit na masyadong napunta sa kaliwa yung ideolohiya nila na pagpoprotekta sa mga bakla? Gusto na turukan ng yung mga confused na kabataan, gusto na turukan ng kung ano-ano. Ang daming funding ng Amerika napunta sa iba't ibang mga bansa para suportahan yung mga clinics na nagtuturok ng mga hormones na napakasama. Ang babata pa, minors. Gusto nila payagan na magbasa ng kalaswaan, kabaklaan, Bakit? Bakit ganun na nangyayari? It's because yung homosexual rituals, may kinalaman yan sa mga demonic rituals na siyang Panginoon nitong mga elitista sa mundo. Ikalawa, population na naman. Less likely na magkaroon ng supling ang isang bading. Bukod sa ginagawa mo ng bahog yung tao, yung orientation niya, binabago mo pa. Ayaw nila yon. Bakit? Because the power belongs to the people. The true power, pag nagising yung kamalayan ng tao, mawawala yung ilusyon nila na kapangyarihan nila. Yung dun sa isa kong example, feminist, di ba gusto natin yan? Bigyan ng patas na karapatan ng feminista, pero pansinin nyo, lahat ng batas ngayon nagpoprotekta sa kababaihan, hindi na sa kalalakihan. Walang patas na, lamang na ang kababaihan. Bakit ganon? Because you want to empower these women to think na hindi na nila kailangan ng mga lalaki, pwede na sila mag-isa, o papatol na lang sila sa tomboy para hindi na naman mag-procreate.
And families without solid fathers, without fathers na hindi na kayang mag-provide, ay weak families. Kahit sa Biblia mo tignan, ang isang kapag may matatag na ama, takot yung demonyo ron. Nakalagay sa Biblia yan. Sino nga tinutokso ng demonyo? Si Eva eh. Babae. Lahat ng bagay may mas malalim na dahilan kung bakit they went too far to the left. At kung bakit puro kademonyohan yung means and methods na ginagamit nila, bakit they do not respect your belief? Bakit i-educate ka nila? Dahil tanga ka daw. Dahil yung paniniwala mo, iba. So if the Filipino people understands this, if their illusions of power, yung mga pinagtataguan nila ng mga magagandang human rights, di ba nga sabi ni Pangulong Duterte, mas pinoprotektahan ko ang human lives kaysa sa human rights. Binabasag niya yung naratibo, human rights kayo ng human rights, ako human lives. Ayoko may mga mamatay na sundalo, ayoko may patayin yung mga adik, ayoko may patayin yung mga tulisan, yung mga terorista, ayoko may mapahamak na buhay dahil sa corrupt. Yun ang inaano niya kasi ang ganda-gandang pakinggan ang pinagtataguan nitong mga liberal at human rights. Human rights na para sa kanila lang. God bless.